Magandang araw mga ka-Love Racers. Ako muli ang inyong lingkod, Kuya Love. At nandito tayo ngayon sa Pandan Antique para sa isa na namang espesyal na episode ng kwentong ka-Love Racers. Noong kasagsagan ng ASF, marami ang natakot, marami ang tumigil. Pero may isang dating seafarer na iba ang naging pananaw. Habang ang iba ay nakakita ng krisis, nakakita siya ng oportunidad. Paano niya ito nagawa? Kilalanin natin si Sir Bonifacio Chan ng Boneo Farm. Sir, welcome sa kwentong ka-Love Racers. Good morning. Ako nga po pala si Norly Aguasito o mas kilala bilang Kuya Love ng Love Feeds. Ay, good morning. Ako nga pala si Bon Chan, tubong Antique, pero nakapag-asawa sa Banga Aklan at doon naninirahan ngayon. Sir, bago po kayo naging full-time hog racer, dati po kayong seafarer. Yes. Maaari niyo bang ikwento ang buhay niyo noon? Actually, by profession, sa kusina ako na-assign sa barko. But then later, nag-asawa, nabuntis si Mrs., nag-decide na wag na munang bumalik sa barko. So ginawa ko, naghanap ako ng hanap buhay sa isla ng Boracay para masustain ang needs ng family. Nagtinda ako prutas, especially saging. Kumita, kaya kaming buhayin. But then later, nagka-pandemic, umuwi kami sa mainland Aklan, iniwan namin ang hanap buhay sa isla at napag-isipang ma-engage ulit sa farming. Especially sa pag-alaga ng baboy kasi dati pa lang, elementary kami, hog racer na ang parents namin. Oh, okay. Binuhay kami sa maliit na tindahan ng nanay at maliit na backyard farm ng tatay. Sa madaling salita, malaki din ang tinulong ng pag-aalaga ng baboy sa pamilya namin. That's why naisipan ko, may maliit tayong knowledge, background sa swine farming. Binalikan ko ang pag-aalaga ng baboy. Doon ako nag-start mag-alaga ulit after pandemic. Sir, ano po ang nagtulak sa iyo na seryosohin po ang pagbababoy? Sa pag-alaga ng baboy, maraming challenges. Ang ginawa ko, nag-start ako sa maliit, sabi ko parang break-even. Break-even, tapos sabi ko nung huli, nagdagdag ulit ako, sabi ko kumikita nga. Proper management lang, kumita talaga. Sabi ko, wag na muna ako bumalik sa isla. Hanggat sa pagiging open-minded natin, ina-apply natin yung mga bagong innovation, medyo nakikita kung lumalakas at dumadagdag ang kita natin sa pag-aalaga. Yun na, tinuloy-tuloy ko na. Balik din ako nagtinda ng saging ulit. Nasa Banga na ako nakastay, araw-araw na ako sa farm. Monitor kasi dalawa lang kami ng tao ko sa farm eh. Doon na tumuloy-tuloy ang pag-aalaga ko ng baboy kasi nakikita ko maliban sa nakakapag-earn, malaking tulong na hanap buhay ang backyard farming. Narinig namin yung mindset mo na go with the storm. Pwede niyo po ba ma-explain ito? Few years ago, kaka-start ko lang mag-alaga. Dati kasi sir, iniisip ko dati, short term lang kasi iniisip ko kagad ROI. Ganyan tayo sa business eh. ROI Return of investment lagi ang iniisip. Sabi ko, nag-fattener ako. Start ako ng 5 to 10 na fatteners. Tapos biglang pumutok si ASF. Sabi ko, patay. Kaka-start lang. ASF agad. Sabi ko, hindi ako nag-stop. Naghigpit ako ng biosecurity. Ako lang mag-isa sir eh. Kunti lang naman alaga ko. Naghigpit ako biosecurity, nag-aral ako online. Lahat na pwedeng pumasok sa isipan ko na pwedeng dumipensa sa aking babuyan, in-apply ko. Sa awa ng Diyos, nakasurvive. Maraming mga nagsasabi, especially ang partner ko sa buhay, sabi, hinay-hinay lang. Huwag ka muna mag-upgrade. Huwag ka muna magpalaki ng babuyan. Kasi di ko yung malaking pera na naipunan. Mataas ang risk sir eh. Opo. Mataas ang risk. Yan kasi ang challenge minsan, pero nasa atin ang desisyon kung anong level of risk ang kaya nating pasukin. Opo. Sabi ko, pinasok ko na to, tuloy-tuloy na.
Wala nang atrasan. Yes. Sabi ko, wala pang bakuna, sir eh. Opo. Mahirap mag-alaga ng baboy hanggat walang bakuna. Pag walang immunity ang baboy. Sabi ko, pag makinig ako sa mga negative vibes sa palibot, wala na. Patay na. Eh kasi, hindi mo pa hinarap ang challenge. Umatras ka na, failure na ang papasok. Opo. Wala na, failed na. Tapos na eh, di mo na sinalubong ang challenge eh. Oo. Ang ginawa ko, sir, bumili ako ng biik na 5, dyan lang sa malapit sa amin na magandang farm. Pagbili ko ng biik, puro babae, ginawa kong inahin. Wow. Inahin lahat. Matagal-tagal na proseso, sir. Oo, Pero syempre ang po. ginawa ko, sinabay ko siya sa fattener para at least every 4 months may rolling ako sa finances. Ang galing nyo naman po, sir. Medyo mabigat pero kinaya. At dun na ako nagpatuloy nung nanganak ulit ang aking mga 5 inahin. Hanggat sa hinarap ko ang mga challenges na tumayo kahit maraming mga problema nakapaikot. Basta wag lang makinig sa mga negative vibes sa palibot. Paano mo malalaman kung di mo umpisahan? Puro Tama, lang tama. tayo kwento. Wala ako dito ngayon, wala akong baboy ngayon kung inatrasan ko ang unang pagsubok. Tama po, sir. Ngayon naman po, sir, paano nyo po nakilala si Love Feeds? At ano po ba ang epekto ng Love Feeds sa inyong mga alaga? Actually, nung nag-alaga ako nung una, naka-4 na feeds ang nasubukan ko. More or less mga 4. Eh, ako naman bago sa lugar ng farm namin. Nakikinig ako sa palibot. Sabi ko, kung anong available, doon ako. Pero sa pag-aalaga pala, hindi ganun. Opo. Pag-aralan ang pagkain dahil isa ito sa malaking faktor sa pagbababoy. Yes po, tama po, sir. Ginawa ko, nakikinig ako sa testimony ng nakapalibot and we cannot deny na si Love Feeds dominant sa area namin. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng malalim na pag-research. Naririnig ko na sa mga testimony sa palibot eh. Sabi ko, subukan ko nga. Kasi Una, nga- sumubok ako premium. Late ko na na-discover si Gold eh. Oo. Sabi ko, ang una kong nahalata, appetite ng baboy. Appetite. Lalo sa 9, daming tira ng dati kong previous brand na ginagamit ko. May mga tira-tira talaga. And cause yun ng langaw tsaka amag, which is hindi healthy sa alaga. Sabi ko, controlling ko pagkain. Ganun pa rin, may tira-tira pa rin. Ibig sabihin, may loss of appetite ang baboy. Pag ganyang nakikita ko, healthy baboy ko eh. Opo. Healthy baboy ko, alam ko, ako may hawak eh. Yes po. Nung sinubukan ko yung Love Feeds, sabi ko may diferensya. Simot. Ngayon pag-aralan ko ang growth ng baboy. Ang nangyari, umigsit dyan dun sa expectation ko, bining tuloy-tuloy na to, sabi ko. Love Feeds na. Mas lalo nung na-discover ko si Gold. Ano naman po yung epekto ng gold, sir, sa inyong mga alaga? Si Gold, pag may target weight ka, nasushorten ang bilang ng araw. Opo. Iba ang paglaki ni Gold. Pero si Premium, subok ko na rin kasi doon ako nagsimula kay Premium eh. Yung nga lang, na-realize ko nung huli, kung may target weight ka at the certain time, date, kailangan mo mag-gold. Kasi mabilis eh. Lalo sa fattener, sir, iba. Yes po. Sa fattener. Tapos sa inahin, di naman nalayo ang performance, pero makikita mo may difference. Hindi ganun kalaki pero may difference. Sa fattener ako namangha talaga sa gold. Talagang malaki ang epekto, malaki ang diferensya. Kung sa tao ba, nagpapakitang gilas talaga si gold. Opo. Tama po yan, sir. At ngayon po, napatunayan mo na kung ano yung epekto sa inyong mga alaga. Di ba po? Ngayon, ikaw isa ka na sa nagbibigay ng testimony para sa iba na sumubok din. Kasi nga po, yung Love Feed, sir, is aprobado, sigurado, at garantisado na po. Bukod po, sir, sa produkto, gaano po kahalaga ang gabay ng ating livestock care specialist sa inyong farm? Regarding, sir, sa ito ba yung common term na technician? Yes po, sir. Regarding naman dyan, sir, kasi nung huli, limited na halos ang access ng technician sa farm. Opo. Dahil sa sakit na nasa palibot. Mostly, ang ginagawa, sa tulong ng komunikasyon, ng teknolohiya, agarang nagagamot ang baboy namin. Kasi imagine, wala ang presence ng technician, pero via call, nabibigyan namin solusyon ang aming naghihingalong alaga. At ang maganda sa technician, sir, kahit iba ang assignment, handang tumulong pa rin kahit hindi sa area namin. Oh. Handang tumulong. Ang ginagawa, tawag lang din. Ang maganda pa, open sa conversation, exchange of ideas.
Kasi may mga kaalaman, may mga konting stock knowledge tayong nalalaman. Ang maganda sa mga technician, sir, give and take ng solution, ideas, nakikipag-usap. Hindi lang yung puro sila kasi kung isipin mo, sir, ako ang nasa actual situation. Yes po, sir. Kayo po nakakita. Iba-iba ang cases, depende sa alaga. Tulad niyan, iba ang na-encounter niya, iba ang sitwasyon ng alaga ko. Opo. Ang maganda lang doon, nakikinig ang technician nyo sa side ng hog raiser. Yes po. In short, successful ang resulta. Opo. Sir, dahil po nagsimula kayo noong kasagsagan ng ASF, gaano po kahalaga ang biosecurity practices sa inyong farm? Para sa awareness, nag-a-attend ako ng mga seminar, kinakandak ng provincial vet. Tsaka hindi lang tayo puro nakikinig, ina-apply natin. Opo. May mga maliliit na mga senaryo na kailangan nating mapansin. Hindi pwedeng put bath, change clothes, tapos na. Minsan nag-e-effort tayo, kaya sabi ko ngayon, 2 lang kami ng tao ko sa farm kasi medyo dumami-dami na alaga. Nagdagdag ako 1 tao, 2 na kami. Minsan tinanong ko tao ko, ano ulam mo? Isda. Pero nung nalaman ko nung uli, binilan niya ng isda, nagtitinda ng baboy sa gilid. Oh, okay. Mataas ang risk. Opo. Much better, huwag ka muna mamalingke. Inuuwi mo virus sa farm natin eh. Oh, tama po. Isda nga binili mo, baboy sa kabilang mesa, napakan mo pa rin virus, iuwi mo pa rin sa atin yan. Ang suggest ko sa kanya, ilimit ang paglabas ng farm. Tayo nga nagkwa-quarantine ng alaga bago ipasok pag bago, ikaw labas-pasok ka. Tapos yun, nag-comply tayo sa local government, through DA. Nag-comply tayo ng mga biosec. Kahit hindi man level 3, at least nakapag-start tayo sa 1 tsaka 2. Doon natin na i-survive ang farm sa pamamagitan ng maliit na mga kontribusyon para maging safe ang ating alaga. Hindi pwedeng, nag-seminar ako, alam ko na. I-apply natin. Useless ang ating pagkikinig kung puro lang tayo nakikinig, walang application. I-apply, take it seriously. Yes. Kasi ang ASF, hindi birong sakit ang ASF eh. Kahit pinakamalaking commercial farm kayang tumbahin ng ASF, how much more tayong backyard lang. That's why nagko-comply tayo sa biosec na mag-requirement siguro o hindi yung DA, local government, talagang ina-apply natin kasi alam natin kung gaano katindi si ASF. Ngayon naman po, sir, sa loob ng ilang taon, ano po ang bunga ng inyong pagsisikap? Sa tulong ng aking pag-alaga ng baboy, unti-unti tayong nakapagpundar. Nakabili ng maliit na sasakyan, nakabili ng lupain, hulugan man, pero kinaya sa tulong ng pag-aalaga ng baboy. Kasi wala naman instant success ngayon, walang overnight success ngayon. Yes po, kailangan step by step talaga eh. Dahan-dahan pero naaabot ang pangarap pa unti-unti. Nakapag-aaral ang anak natin sa pribadong paaralan. Tuloy-tuloy lang kasi minsan ang success laging nakabuntot diyan failure eh. Sabi ko walang puwang sa akin yung failure na to. Yes po. Diretso tayo, diretso. Habang tumatagal, open tayo sa lahat. Nagre-research, nagbabasa, nag-attend ng seminar hanggat nakapag-upgrade tayo ng alaga. Sabi ko nga, kung kaya ng malalaking farm na ganito ang ratio ng pagpalaki, why not i-try natin? I'm proud to say kinaya ng backyard racer. Mga target nila, kinaya ng backyard racer yan. Alam mo bakit? Iisa lang ang materialis namin. Maganda ang nutrisyon na binibigay. Parang hindi malabo na kakayanin ang performance ng mga commercial farm. Actually, dapat ang inahin ko is 20. Dinispose ko yung 8, nag-upgrade ako ng bago. Yun lang ang sabi ko lagi, you can start small, but you must start it right. Yes po. Mag-umpisa sa tama. Kasi pag mali ang inumpisahan mo, wala ka pang kalagitnaan, mali ka na eh. Opo, sir. Yun na pumasok sa isip ko na kahit papano, nagkaroon tayo ng magagandang linya ng baboy, magandang pakain, at wastong pag-alaga. Di ko masabing successful na ako ngayon. Pero pagmamalaki ko, doon na tayo papunta. Yes po. Doon na tayo papunta. Ngayon naman po, sir, ano naman po yung mensahe nyo or tips sa mga aspiring hog racers o kaya sa mga pinanghinaan ng loob ngayon? Kasi parang bumalik yung ASF ngayon, sir eh. Ano naman po yung mensahe nyo sa kanila? Actually, sir, si ASF, mga nasa karatig probinsya na eh. Yes po. Pero di tayo ng panghinaan ng loob. Kasi
sinalubong na natin sila one time eh. Opo. Ngayon pa tayo atras. Yes po. Kung saan na tayo nakatayo. Ay, ang sabi ko lagi, maging vigilant, mag-aral, tsaka matutong mag-research. Kasi noon, sir, mahirap. Kung gusto mo matuto dati, punta ka Maynila, mag-seminar ka. Opo. Ngayon, sa tulong ng teknolohiya, kahit nakahiga ka, sir, pwede ka matuto eh. Opo, tama po. Basa-basa, maging aware sa mga nangyayari sa palibot. Yan nga sabi ko lagi, si success nakabuntot si failure. Opo. Ngayon, pag di mo inaccept ang challenge, di mo makukuha si success. Yes po. Laging magkasunod yan, sir. Sabi ko nga, ngayon nga, dasal ko lagi, sabi ko, thank you God, sabi ko, for this wonderful job, what I prayed for. Pinagdasal ko to, sir eh. Opo. Na maging ganap na taga-alaga at successful na magbababoy. Eh, binigay ng Diyos. Hindi ko man masabing nasa tuktok na tayo, pero dahan-dahan nagsimula tayo sa tama. Yan nga sabi ko, kung makikinig ka lang sa mga negative vibes sa palibot, hindi ka makapag-start ng pag-alaga ng baboy. Yes po. Wala yan sila, sir, puro lang sila yung negative vibes po. Basta nakinig ka dyan, wala kang pupuntahan. Ang gawin mo, sir, mag-aral, makinig, tsaka always strive for improvement. Yes po. Yes, improvement. Wag na muna yung perfection. Kasi lalo sa livestock, walang perfection, sir eh. Tama po. Even mga commercial farm, may failure din eh. Kaya ready lang tayo sa mga challenges. Kaya sabi ko, lahat ng hanap buhay may risk. May risk. Katulad ngayon sa pagbababoy, si ASF. Yes po. Taking risk po nyo. Depende na sa atin yan kung paano natin i-handle si risk. Tsaka kung anong level ng risk ang kaya nating pasukin. Eh ngayon sa awa ng Diyos, sir, survive tayo eh. Survive tayo at yun nga, kaya na nating ipagmalaki na dumaan ang unang ASF, dito pa rin tayo nakatayo. Same procedure lang. Huwag makinig sa mga negative vibes na nakapalibot. Never ka makapag-umpisa. Dati, sir, kung natakot ako, sa unang atake pa lang ni ASF, nagtago na ako. Opo. But since malakas ang ating fighting spirit, tsaka yun nga, may mga stock knowledge tayo, may konting kaalaman, na paglabanan natin si ASF. Go lang. Wag magmukmuk. Push yourself. Push your limit. Ay, hindi mo maaabot si success kung hindi mo harapin si challenge. Yes. Ganun lang lagi. Alata mo, sir, word of the day, challenge, success, magkarugtong lagi yan. Nakabuntot lagi si failure. Kaya dapat tuloy-tuloy lang. Face your challenge, tapos kakayanin. Failed, repeat. Yes, Ganyan lang ang buhay, sir. Wala. Pag ako nagmukmuk, wala na. Paano? Nag-aral anak ko. Tama po, sir. May nulugan akong sasakyan. Parang maraming inspirasyon para mabuhay sa mundong to, sir. Eh, yun na. Na-engage na tayo sa pagbababoy. Tuloy-tuloy na. Hanggat sa lumaki. Kasi sino bang backyard farmer na gustong dalawa lang ang inahin? Oh. Dati, sir, pinangarap ko lang 5. Nag-20. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang hanggat sa lumaki at makuha ang point na kaya nating abutin. Matanong lang, sir, ano nga po pala yung pangalan ng inyong farm? Ang pangalan ng farm is Bonio Farm. Dating nagsimula sa pagmamanok, nag-alaga ng baboy, hanggat sa iniwang lubusan ng pagmamanok, totally nag-shift sa pagbababoy. Kasi aminin natin sa hindi, profitability ang hanap natin eh. Mahirap magsabing ay libangan ko lang. Mas maganda ang libangan na kumikita. Yes. May balik, in short, may balik. Nag-focus tayo sa baboy. Nakilala ang farm ko dahil paunti-unti tayong nag-innovate, nag-explore, naghanap ng magandang materyales, mag-upgrade. Kasi saka para sa kaalaman ng lahat, dun tayo dapat magsimula sa tamang genetics. Inabot natin yan, naghanap tayo ng mga resources, nag-aral, pinag-aralan, hanggat sa naging well-known tayo sa larangan ng baboy sa bayan namin sa probinsya, na isa sa may hawak sa may magandang linya ng baboy. Isa din yun sa malaking faktor kasi ang pagbababoy, sir, kahit sino tanungin natin, 3 faktor lang yan eh. Genetic, nutrition, management. Pag meron ka niyan, ang failure mo siguro na papasok, mga negative side, mga 2 to 5%. Yes po. Pero pag hawak mo ang 3 na yan, sir, andyan na yan. Ang ibig ko sabihin, magandang linya ng baboy, magandang palahi, magandang pakain, tulad ni Love Pigs, which is actually medyo matagal-tagal na nating
napatunayan, tsaka proper management, yun ang in-apply natin sa farm. Kaya pag sinabing, uy, Borneo Farm, ang pumapasok sa isip ng tao, magaganda linya ng baboy dyan, Yes po. maganda management dyan, maganda pagpalaki dyan. Doon tayo nakilala, sir. Yun lang. Sir Bon, maraming salamat po sa pagbahagi ninyo ng napaka-inspiring na kwento. Mula sa pagiging isang seafarer hanggang sa pagtayo ng Borneo Farm, ipinakita ninyo na ang tagumpay ay hindi nakabase sa kung gaano kahirap ang sitwasyon, kundi sa kung paano ito tinitingnan. Habang ang iba ay nakakita ng krisis, kayo ay nakakita ng oportunidad. Gaya nga ng sabi ninyo, go with the storm. Believe po kami sa inyong positive mindset. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. Mga ka-love racers, sana ay naging inspirasyon sa atin ang kwento ng Borneo Farm. Ipinakita na hindi hadlang ang pagsubok para makamit ang tagumpay. Habang marami ang natakot sa ASF, may taong piniling makita ang oportunidad at magsimula. Sa muli, ako ang inyong lingkod, Kuya Love. Tandaan, sa bawat sako ng Love Feeds, hindi lang nutrisyon ang dala namin, kundi pagmamahal at malasakit, hindi lang sa magbababoy, kundi pati na rin sa mga negosyante.